Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong weather update ngayong araw ng Martes, July 29, 2025. Kahit wala tayong bagyong nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin ang nararanasang malalakas na pag-ulan at hangin sa ilang bahagi ng bansa dahil sa epekto ng southwest monsoon na hinihila ng mga bagyo sa labas ng ating teritoryo. Alamin natin kung aling mga lugar ang posibleng maapektuhan pa rin ngayong araw at pati na rin bukas. Kung gusto mo naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa forecast ng Pag-asa, ngayong araw ay makakaranas ng paminsan-minsang pag-ulan or occasional rains ang mga lugar ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Ito ay dulot ng southwest monsoon. Sa mga nabanggit na lugar, posible pa rin ang pagbaha at landslide lalo na sa mga mabababang lugar at mga bulubunduking bahagi. Sa Metro Manila, Calabarzon, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, at natitirang bahagi ng Central Luzon, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorm. Ang ganitong kondisyon ay maaari pa ring magdulot ng flash floods at landslides, kaya't maging alerto sa mga biglaang pagbuhos ng ulan. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may posibilidad ng mga biglaang pag-ulan at thunderstorm. Kahit sa mga lugar na hindi gaanong apektado ng southwest monsoon, hindi pa rin dapat maging kampante dahil sa posibleng malalakas na thunderstorms na maaaring magdulot ng biglaang pagbaha. Ayon sa pinakahuling heavy rainfall outlook ng Pag-asa, ngayong araw ay posibleng makaranas ng ulan mula 50 hanggang 100 millimeters ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Bukas naman, araw ng Wednesday, July 30, ang mga lugar na posibleng makaranas ng pag-ulan ng parehong dami ay kinabibilangan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra at Benguet. Mahalagang tandaan na ang tinatayang dami ng ulan ay maaaring mas mataas pa sa mga bulubunduking lugar. Bukod dito, mas madali ring tumaas ang tubig sa ilang lugar dahil na rin sa mga naunang pag-ulan nitong mga nagdaang araw kaya't mataas pa rin ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa kasalukuyan, wala na tayong direktang banta ng bagyo sa loob ng bansa, ngunit ang Typhoon Krosa ay patuloy pa ring kumikilos pahilaga sa labas ng PAR. Hindi ito inaasahang papasok sa ating teritoryo, pero habang ito ay nasa paligid pa, patuloy nitong hinihila ang southwest monsoon na siyang dahilan ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Kaya kahit hindi natin direktang nararamdaman ang bagyo, ramdam pa rin natin ang epekto nito sa ating lokal na panahon. Ayon sa mga datos, inaasahang magtatagal pa ang epekto ng pinalakas na southwest monsoon hanggang sa mga susunod na araw. Gayunpaman, unti-unti na rin itong humihina dahil nawawala na ang mga weather system na nagpapalakas dito gaya ng mga kalapit na bagyo at low pressure area. Sa ngayon ay wala pang bagong weather disturbances na nakikitang posibleng pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dahil dito, mahalagang manatiling nakaantabay sa mga susunod na weather updates mula sa Pag-asa at dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at manatiling ligtas ngayong tag-ulan mga kababayan.